Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang uyan, pamayukan mga bareta sa lado nasyonal. Performance bonus kan mga empleyado kan gobyerno. Itatao na sabi kan DBM. Pinoy, pinapatauhanin proteksyon ni Congressman Elry Villafuerte sa Puwersa Armada kan Pilipinas sa tao kan detention policy kan China. Sa iba pang pamayukan mga bareta, DMW pigmidbid ang mga sakripisyo asin ambag kan OFWs para man sa nasyon. Absolute Divorce Bill, pinadara na kan Kamara duman sa Senado. Sa iba pang headlines kan mga bareta, duwang OFW critical matapos na madamay sa kasulo duman sa Kuwait. Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, DSWD Bicol, tig-alokaran kan gobyerno, nen awad-awad na pundo sa bagong Pilipinas para sa mga bagong programa kaini. Asin sa luwas ka nasyon, Syaman Gadan sa pagtama kan missile kan Russia sa Ukraine. At sa ng detalles. Anenot na detalyes kan mga bareta atol sa indo kan lokal na gobyerno kan Kamaligan sa pamayo ni Mayor Jano Ebardalosa. Inasigurar kan Department of Budget and Management na mariresibin na kan mga empleyado kan gobyerno ang sa indang 2022 as in 2023 na performance-based bonus. Inisabalyo kan kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pag-adalan asin baguhon ang evaluation siring man incentive scheme sa gobyerno. Nainot nang pinapasuspindir ni Marcos ang pagpautob kan results-based performance management siring man ang performance-based incentive na system sa paagi kan Executive Order number 61. Pinaliwanag kan Department of Budget and Management na maot kan kasuguan ni Marcos na hilingon ang sistema sa pagtaunin mga bonus asin man pagsaroroon asin man pahidalion ang proseso kaini. Dinagdagpakan ahensya dahil nasakop kan Executive Order ang 2022 asin man 2023 performance-based bonus na pag-araman na maging ang pagpaluwas kan 2024 Productivity Enhancement Incentive. Idadagos ninulitan na ipaluwas na kan DBM sa mga ahensya ang alokasyon para mandigdi ang Productivity Enhancement Incentive. Inikabaing na 5,000 pesos asin itinatao antes mag-abot ang pizza 15 kan Disyembre kan lambang taon. Kaya bastanto sa mga bareta kita sa lado lokal, babae dakop sa kasong estafa. Detalles, Boyet Paderes. Arestado ang sarong daraga huli sa kasong estafa ka nakaaging aldaw. Ang suspect pinagnaranan sa ng Irlinda, daraga mayong trabaho asin residente kan Villa Corazon Subdivision sa Barangay del Rosario. Base sa report, ang suspect yaon na sa custodial facility kan Police Station 4 diyan sa Barangay Carolina kung kaidainan nasakita ng mga pulis na may bit-bit na warrant of arrest na hanapon ini. Dumana isnerbe ang warrant of arrest para sa kasong estafa. Ang warrant permado ni Judge Nona Oliva Beltran, presiding judge kan RTC Branch 1 5th Judicial Region, Naga City. Samantalang ang sarupang warrant iniisyu man ni Judge Margaret Armea, presiding Judge RTC Branch 2 5th Judicial Region. Ando ang kaso parehong may piyansa ang 18,000 pesos. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, tinawan doon ni Camarines o Representative Elry Villafuerte sa Puwersa Armada kan Pilipinas na utobon ang pahayag kaini na poprotehiran ang mga Pilipinong parasira duman sa West Philippine Sea. Sa mensahe ni Congressman Villafuerte sa AFP sa atubang kanakatalaan na pagpautob kan China poon Hunyo 15.
nin 60 Diaz na detention policy sa mga trespassers duman sa South China Sea, damay an parte kan sa tuyang teritoryo sa West Philippine Sea. Kausa kay ni pighagad ni Congressman Villafarte sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, asin man sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magdugang nin kusog na presensya duman sa WPS tangarig na masyerto ang proteksyon kan mga kababayan niyatong parasira. Sigon pa kay Congressman Eli Villafarte, dapat na panindugan kan liderato kan Pwersa Armada kan Pilipinas ang pahayag kaini na mayong dapat na ikahandal ang mga Pilipinong parasira kontra sa posibleng harassment o kaya panggigipit kan China sa West Philippine Sea kung sa nagpapautob naman ini nin fishing ban. Sa iba pa nga mga bareta sa lado, National Paman Giraray Pinampermar ni House Speaker Martin Romualdez ang nakatalaan nindang meeting kan bagong mailaag na Senate President na si Francis Escudero sa maabot na Ongunya na Aldao, Hunyo 13 sa sarong interview kasabay kan pagrumdum sa Independence Day duman sa Balaswain Church sa Bulacan. Pinahayag ni Romualdez na importante ang meeting kan duwang leader kan Kongreso para man asiguron ang mga prioridad na propwesto kan administrasyon asin man masiguro ang bukas na komunikasyon kan Kamara siring man kan Senado masingani tapos na subot ang Kamara Baha kan haros gabos na ledak asin man sona priority measures. Dadangugon pa man subot na posibleng bagong mga prioridad orog nata may pagbabago sa liderato kan Senado. Tinawundoon kan House Speaker na importante ang tultol na kooperasyon kan House of Representatives siring man Senado para man sa ikakatriyompo kan mga programa kan administrasyon ni Marcos ngunyan. Mientras tanto sa iba pang mga barata sa lado lokal, sarong construction worker sa Milaor dakop sa drug buy bust operation. Detalles Mike Gravito. Matubang niyan sa paglapas ng Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sarog 37 anyos na construction worker dyan sa Baduan kan Milaor, Camarines Sur matapos na ini ang mahulog sa piglansar na drug bypass operation kan baga autoridad. Sa report gikan sa PNP Milaor pasado alauna 5 ning magahon kasubago duman sa Zone 1 Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur kani sa gibo kan Pwersa kan Milaor Municipal Police Station ang drug bypass operation kontra sa persona kan pinagapod na si Butchok, 37 anyos mayroong construction worker sa residente kan Zone 3, Barangay San Vicente dyan sa Banwaan kan Milaor, si Butchok, ansaro sa mga newly identified SLI o street level individual pagabot sa illegal na droga dyan sa nasa bitnang Banwaan. Sarong nga pulis ang nataktong pusher buyer asin matarempong nakabakal sa target din sarong pedaso kan heat shield transparent plastic chain na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items dumana ini pinagdakop kan baga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng construction worker nabawi pa sa sayang posisyon iyo ang sarupang pidaso kan heat shield transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance sa pinagtutubudan shabu na nagtitimbang poco mas o menos 6.56 gramos. Para sa serbisyo publiko si Mike Rabito Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kung nakita ang 4 minutos makalis na alas 7 na ng pag-aaga sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Kasabay kan selebrasyon kan ika-126 na anibersaryo kan Aldaw nin Katalingkasan kan Pilipinas. Nagpaabot nin pagbati asin man na pagtaon nin honra ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers. Sa mensahe ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, tinawandoon niya ang importansya kan mga OFW bilang mga bagong heroikan nasyon. Pigmidbid niya man ang sa indang kaisugan, sakripisyo asin dedikasyon sa pagtaonin maray na futuro para sa indang pamilya, komunidad asin man sa nasyon. Inasigurar kan DMW ang sa indang padagos na pagsuporta sa mga OFW sa paagi man kan pagtaonin proteksyon, serbisyo asin mga programa para sa indang kapakanan. Nangapudan si Kakdak sa gabos ng mga Pinoy na magkasararo sa pagbilog nin sarong bagong Pilipinas kung saan mayong mawawalat
gabos na may pagkakataon na mag-asenso. Negas tanto sa mga bareta pakita sa lado lokal. Mga heavy equipment kaniya napapakinabangan na kan mga Irrigators Association digdi sa Bicol. Detalles o Kaismen. Dakulang nga tabang ang mga heavy equipment na pinagka-distribuer kan National Irrigation Administration sa mga organisasyon, siringman sa mga irrigator organization igdi sa Bicol Region. Sigun ki Nikay Baraero tagapagtaram kan nasampitan ng ahensya ang mga heavy equipment, partikular na ang backhoe. Nakakatabang na subutanganing mapararom ang mga irrigation na nabrahan kan mga daga, siringman mga basura na konsain inisubot na pinagagamit na kan mga Irrigators Association na mas lalong napaparikas ang bulos kan tubig apwera kan mini dredging facility nagagamit na pasubot ini sa kakaigwa kan na farm to market road na nasambitan ng mga heavy equipment na kung dati nag-aarkila ang mga Irrigators Association tanga nilang na magipo sa indang pagaprarom kan mga kanal alagad ko niyan igwa ng ginagamit na heavy equipment particular na ang backhoe as in ini napapakinabangan na nakakatapang sa pagpahiwas sa mga kanal asin an paghalik kan mga basura digdi. Mientras tanto nangapudan si Baraero sa mga residente na nakaistara sa pagilid kan mga kanal, particular na irrigation, na atamanon dahil pagparaapunanin basura ning hulita iyan, libre na sindang nakakaistar kay puhan atamanon anas ang bitanang mga kanal tayo sinda nanginginabang digdi sa balyukan bawal subot kota ng istaran ini alagad na inghuli tarayao na dyan dahil nasubot mapugulan ka na National Irrigation Administration kundi ang pangapuda na lang atamanon ang mga kanal na pagsasadiri kan National Irrigation Administration. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Bultanta ni Babang mga bareta sa lado nasyonal. Dakol na mga hobenes kunyan, anda ay midbid. Kung si Isayan Gumburza, asin kung ano ang naging parte kan mga ini sa istorya kan Pilipinas. Inani pinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayan diskurso sa selebrasyon kan ika-126 na taon na anibersaryo kan Independence Day na pigibo naman sa Quirino Grandstand sa Luneta, kasuudma. Sigon sa Presidente, dakol sa mga hobenes kunyan ang kulang sa karaman kung paano nakamtan kan Pilipinas ang katalingkasan gikan sa mga dayuhan na nagsakop digdi sa Pilipinas sa haloy na panahon asin nakalingaw kung ano ang pig-agihan kan mga o kan Pilipinas tangarig makamtan ang katalingkasan. Tinawan doon kan Presidente na mayong kabaing na kabayadan ang nakamtan na katalingkasan ka nasyon ninhuli sa luha, dugo asin man ganot kan mga ninuno ang ipig-alay para sa namakamtan ang demokrasya. Dakol na buhay subot kan mga Pilipino ang naisakripisyo ninhuli sa pananakop kan mga dayuhan kaya dapat na tawanin importansya kan mga hobenes ang ginibong pagsakripisyo kan mga ninuno sa o sa katalingkasan asin katuninungan ngunyan ka nasyon. Sinabi ni Presidente Marcos na dapat atamanon asin bantayan ang katalingkasan tangarig na daini mawara asin maagaw liwat sa mga Pilipino. Sinda Mariano Gomez, Jose Burgos asin Jacinto Zamora o ang Gumburza initulong padi nagginadan kan panahon kan pagsakop kan mga Kastila ninulita ipinaglaban ninda ang diretso kan mga Pilipino kontra sa mga padi na Kastila. Iba na kitang 10 minutos makalihis na ang alas 7 sa iba pang mga barata araadyan sa samoyang pagbelta. Belta na kita sa paghatod kan iba pang mga bareta sa lado nasyonal sa balyukan pagkakabaranga kan mga lislador ipinadarana kan Kamara sa Senado ang kontrobersyal na Absolute Divorce Bill. Sigon ki Albay 1st District Representative Edsel Lagman, mayor na author kan House Bill 9349 o an act reinstituting absolute divorce
as an alternative mode for the dissolution of marriage. Ang sinambit ng propestong lay pinadarana sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco duman sa Senado kan Hunyo 10 na inotang pinahayag ka nagkapirang legislador. Nakikwestiyono ninda sa Senado ang pagkakapasar sa Absolute Divorce Bill na nakakuha ininin botong 131 pabor, 109 ang nagkontra asin 20 ang nag-abstain kan Mayo 22. Pinahayag ni Lagmana ang pag-transmit sa Senado kan propesto bilang inipagsunod kan opisina ni Velasco sa iyang kahagadan na ipadarana sa Senado ang propestong lay. Sa presente nakareses ang Kongreso kasi nakatalaan magbukas liwat ang sesyon sa maabot na Hulyo 22 sa lado kan legislador na kontra sa Absolute Divorce Bill. Pinahayag kan mga ini na mautin ng kwestiyonon ang resulta. Resulta subot kan borotuhan sa pabor sa kontrobersyal na propestong lay, sobra pa sa mga legislador na nag-atender sa plenaryo. Sinabi ni Lagman na ang mga nag-abstain dayman dapat na iiba pa sa birilangan, ninulita daiman ang mga ini pabor asin daiman ang mga ini nag-kontra. Magigurumduman na sinabi ka nagkapirang kongresista na maagi da sa labot kandagom sa Senado ang sinabit ng propestong lay. Mientras tanto, sobra sa 300 subuot ang numero kan mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, igdi sa nasyon, sigon ini sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pag-atendir ni PAOC Undersecretary Gilbert Cruz sa sarong meeting. Pigsabi ka ini na sa puon posibleng may mga lisensya ang mga POGOs alagad dahil naniwat ma-apply sa oras na maaraman na dahil man sinda i-renew. Daraman ka nagkapirang mga pagbalgar kan mga ini. Sigon kay Cruz, dahil siya nagtutubod na mayong aram ang local government unit sa pagkakaigwakan POGO hubs. May hiling sa mga edipisyo kaini, ang pulang bandera, asin may ilaw sa pagkaaldaw, asin banggi na indikasyon na igwanin POGO operation. Napag-araman kay Cruz na pag-iimbestigaran naman ang nagkapirang opisyal kan lokal na gobyerno kung sa inanuparan ang mga POGOs. Mientras tanto, pinahayag man ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos na mabidog sindanin sarong task force para man sa hararom na investigasyon ang pig-grade na POGO hub duman sa Porac, Pampanga. Según sa sekretaryo, pinapag-report na ninda ang Regional Director kan DILG sa Central Luzon katakod kan operasyon kan sinabitang POGO facility. Sinabi kan sekretaryo, maut nindang maberipikar kung mayo talagang permit ang sinabitang POGO hub asin kung paano naghaloy ang operasyon kan sinabitang POGO duman sa Porac. Magiging basihan man ang investigasyon kan task force sa i-rekomendar kan DILG kung may mga opisyal na dapat daang manimbag didi. Mientras tanto, nasa kritikal ang kamugtakan kan duwang OFWs duman sa Kuwait matapos na masulo ang edipisyo na sa indang pigdadagusan. Sigon sa Overseas Workers Welfare Administration na nasa Intensive Care Unit o ICU kan Adan Hospital, ang mga biktimang sinda Julio Cabrera Montemayor asin Michael Dizon. Pinahayag ni OWA Administrator Arnelli Ignacio na nakikipag-koordinar na sinda sa mga opisyal kan Kuwait. Tigsabi ka ini, nasa indang tulos man na sisimbagan ang mga kakaipuhanon kan sinabit ng mga biktima, anas mga foreman asin engineer ang sinabit ng mga biktima kung saan inabisuhan na nindaan mga partidaryos kan mga ini. Magigirumduman, nasa 49 katawo ang nagadan sa pag-asulo kan edipisyo sa Kuwait kung saan anas mga biktima mga dayuhan na mga obrero. Pagkakalkulong nasa 2,000 katawo ang naka-star sa sinambit ng edipisyo. Iwan na kita ang 17 minutos makalihis na alas 7 ninaaga sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Anas mga dati asin presenteng opisyal kan gobyerno kan Pilipinas ang nakatalaan magtindog bilang testigos sa extradition hearing kontra kidating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Pinahayag ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez na nagkapera sa mga iniyo sina dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardelesa, Bureau of Corrections Director General Pio Gregorio Katapang Jr.,
National Amnesty Commission Chairperson Lea Tanodra Armamento. Siring man, si Presidential Human Rights Committee Undersecretary Nonoy Catora. Dinagdag pa kay nina ang mga naon ng bitan ng opisyal, matistigos sa aligasyon kan maluya man na human rights protection sa nasyon, bakong patas na ustisya huma sa seguridad asin man sa torture. Nagtutubod si Vasquez na magiging patas ang pagdangog gikan sa impartial judges. Piging kaminar ni Teves na atubangon na sana ang kaso kontra sa iya asin pundo na ang paggamit sa media para patunayan na ini inosente sa kaso. Pinaluwas na kan Department of Justice ang listahan kan mga witness matapos na enot ng ipig sa publiko kang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na para sa iya magiging testigos man sa Teves in the former Commission on Human Rights Commissioner Wilhelm Zoriano asin si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na matestigos Teves. Kan Lunes kaya nagkaigwanin ribayanin tataramon ang DOJ asin si Topacio ninuli subot sa pagkaka-libre kan dating kongresista asin ini liwat na inaristal. Mientras tanto sa mga bareta pakita sa lado nasyonal, pigabantayan kan Philippine Navy ang subot pigigibong pagkalot kan mga tropa kan Vietnam sa WPS. Ini ang kinumirmar ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Sigun kay Trinidad, nangingenot ang Department of Foreign Affairs na nagbabantay sa pigibong ini kan Vietnam. Sigun kay Trinidad, haloy nang nagukondusir nin dredging operations ang Vietnam sa nagkaperang bahura harani sa indang teritoryo na kabali sa maritime conflict sa kabilugan kan West Philippine Sea. Base sa pugol na datos kan Philippine Navy, pigkakarkulong 280 hektaryas na gayo na ang na-reclaim kan Vietnam sa saindang pig-aangkin man na teritoryo sa WPS kasabay kan padagos na pagpahiwas man sa nagkapirang bahura harani sa saindang nasyon. Nagtutubod ang opisyal na ang Vietnam, iyo ang may pinakadakulang nasakop sa WPS gikan sa 7 mga nasyon na nag-aaragawan digdi, kabali ang Pilipinas asin China. Kabali sa mga pig-aangkin kan sinabit ng nasyon, iyo ang Discovery Great Reef, Namit Island asin ang Person Reef asin iba pa. Sa balyo kay ni sinabi kan opisyal na maray ang relasyon kan Pilipinas asin Vietnam urog nakon iko-konsiderar ang mga aksyon kan duwang nasyon. Sa pakitang bareta sa lado nasyonal, nakaresibinin bomb disposal robot bilang donasyon ang Agusan del Sur Police Provincial Office Explosive Ordnance Disposal and K9 Group. Pinahiling sa flag raising ceremony sa sinabitang probinsya na pamahalaan o sa Agusan del Sur ang moderno high-tech na EOD robot na hali ini sa US Department of State Anti-Terrorism Assistance Program sa kamautan na matabangan ang pulis na mapakusog ang kapasidad sa counter-terrorism measures kayni. Sigon ki EOD K9 Team Leader Alexander Fason Jr., swerte sinda na nakaresibi kaini matapos man sindang nagpasa sinda ng report kung saan ang Agusan del Sur nagiging hotspots kan IED incidents araw kan pagkaka-recover pag turnover sa bomba kan makawalang grupo antes man subuot ang turnover na nagsairarom si Fazon kan karaga sa training Manila antes man na nag-refresher course sa Zamboanga City sa laog nin sarong simana. Ang sinambit ng robot may kakayahan na darahon ang suspected item sa salbadong lugar para sa disposal, sabi pa ni Fazon. Mientras tanto sa iba pang mga barata sa lado, walang barata kita sa lado nasyonal. Nanindugan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na dahil na papahiwason pa ang Provisional Authority to operate kan unconsolidated jeepneys. Enot na kaya na ipig-propwesto ini kan sarong legislador kan Mayo sa pagmaot na mas mahiling asin maintindihan ang mga benepisyo kan consolidation na kaipuhan sa irarom kan Public Transport Modernization Program.
Inisyal naman na pigsabi ni LTFRB Chairperson Chofilo Guades na pag-aadalan kasi ng ahensya ang sinabit ng propwesto alagad makalisan pagtiripon kaibahan ang mga opisyal kan Department of Transportation kan Lunes. Pigsabi ni Guades na dai na pamapapag-adalan sa ngunyan ang propwesto ni Nulita maot na kan Marcos administration na ipadagos ang modernization program. Sinabi man kan na LTFRB Chief na ang guidelines para sa pagdakop kan mga dai nag-consolidate na mga jeepney ang presenteng nagtuturog pa mantang pigahalat ang approval kan DOTR. Mientras tanto, barata na kita sa lado lokal. Nasa 16 bilyones pesos ang ipig-alokar kan Gobyerno Nasyonal sa DSWD Regional Office 5 ngunya na taon 2024 sa lindong kan mga programang Bagong Pilipinas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Siyam na mga programa ang pigpunduhan kan sinambit ng 16 bilyones pesos. Aro ginikan assistance to individual in crisis situation o an AIX program, ayuda sa Kapusan Kita program o an AKAP, Disaster Response Services, kabaliman ang Kalahi Seeds program, Comprehensive Program for Street Children and Family, Residential and Non-Residential Care Program, Supplementary Feeding Program as in Social Pension Program, kan mga indigent senior citizen, Centenarian Minor Traveling Abroad Recovery and Integration Program of Trafficked Persons as in man and community-based services. Tinawandoon ni DSWD Regional Director Norman Laurio, kadaklan kan mga mabibinipisyaran sa sinabit ng ayuda, iyo ang mga nasa minimum wage earners para man maalalayan na mag-angat man ang sa indang mga pagbuhay-buhay. Balita pa kita sa lado lokal. Preparado na subota ang PNP Bumbon sa pagresponde ngunya na panahon kan tig-uran. Sa entrevista sa sinambit ng polisiya, sabi na nag-inspeksyon na an sa indang mga personahe sa mga rescue team as in mga equipment na kakaipuhan ng tangarig na masyerto na preparado ang sa indang lado sa pagresponde sa panahon kan emerhensya. Sigon pa sa report, igwa ng mga lugar sa indang manuaan ang pigbabaha o mga low-lying areas na dapat na i-monitor sa panahon kan tig-uran. Ang sinabit ng lakdang ang kumupaglikay man na magkaigwanin casualty sa panahon kan kalabinad. Dinagdag pa na may maray naman na preparado tangarig na malikayan ang pagbuwis din buhay kan iba. Mientras tanto, mayong nairehestong mayor na insidente sa indang lugar kan nakalihis na Mayo. Marami na kita sa luwas kan Pilipinas. Gadan ana sa siyam na persona matapos ang ipiglansar na missile strike kan Russia sa nasyon kan Ukraine. Sigon sa Prosecutor General's Office kan Ukraine, nakabali sa 5 aki ang nalugadan kan magtama sa edipisyo ang missile sa Kryvyi City kan Ukraine. Halughug pa kan mga otoridad ang lugar para mahiling ang nagkapirang mga posibleng biktima. Nagpaabot naman ng pakikidumamay si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga partidaryos kan sinabit ng mga biktima. Ang sinabit ng lugar kaya manunuparan sa istaran kan presidente kan Ukraine. Iyan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas magpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, Mike Gravito, siring man si Oka Esmenda. Sa lado teknikal, Stephen Fabis saka si Ariel Camarote. Ako po si Darrell Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Maganda